Hello, magandang hapon uli sa inyong lahat. So ito ay in-upload sa FB page ng KMJS June 4. Neto lang June 4, 2025. Ito ay request ni Ma'am Cherry Ann. Shoutout Ma'am Cherry Ann. Mukhang nakaka-relate ka dito So ito yung video. GF ipina-frame ang screenshot ng pangangabit ni BF. Babala, walang lusot na ang manloloko sa babaeng may resibo. 'Di ba? Tapos yung mga babae, mga comment ng babae. Wala namang umamin sa lalaki sa mga kalokohan niya. True, nakakanginig at nakakaba, hinuhuli mo. Mga babae, alam mo, feeling nyo, totoo yung mga hinala nyo, no? Oo, meron naman talagang nanloloko, pero alam mo yun, feel na feel din ng iba. Akala mo, mga babae talaga, no? May mga tililing talaga yung mga yan. So, play natin tong video. Screenshot. Excited na binuksan ng lalaki ito ang regalo ng kanyang girlfriend. Tada! Nakalaglag puso daw. Nang binuksan kasi ito ng kanyang boyfriend, ang kaninang nakangiti biglang sumimangot. Saka parang nanlambot. Ang regalo kasi ng kanyang nobya, screenshot ng usapan ng kanyang boyfriend at ng di umano'y kabit niya. Si ate girl, ang screenshot ipina-frame pa. Sino yan? Alam nyo ba yung 10 utos? Ano daw yun eh? Ang original 12 daw yun eh. Ang ang pang-11, huwag ka magpapahuli. At ang pang-12, kapag nahuli ka, huwag kang aamin. Huwag mo ibalik sa akin yung tanong ko. Huli! Saan yung villa na to? Saan tayo magmamansay? Baby. Baby? Ano? Hindi ko makusalita. Ano yun? Yun na yun? Ano sabi? Magdadalawang taon na daw nagtapos sa bigayan ng regalo. Matapos kasing malaman ni Jen na ang boyfriend niyang si Ken di umano'y dumadamove sa iba. Umaksyon na rin siya. Dahil nagkataong pinaghandaan nila ang kanilang 2nd anniversary, pati na rin ang graduation day ni Ken. Si Jen, idinaan sa regalo ang pagre-reveal na alam na niya di umano'y katak sila ni Ken. Sumimangot. At that time po, I told him na may gift ako sa'yo. When he was opening the gift, I saw that he was happy. Actually, yung sobrang kabado ko din sa part na yun. And then, nung in-open niya, yung smile niya nag-fade. And then that's where I took out some screenshots about dun sa conversation nila, which is a larger version. And naka-highlight naman dun yung monthly, yung call sign nila. Call sign? Parang radyo May call sign. Yung girl po, she sent parang staycation hotel. Wow. And then, yung boyfriend ko or ex ko is nag-reply na, dyan na lang tayo sa Monstery. Tapos may call sign sila na baby. Saan yung villa na to? Saan tayo magmamansay? Baby. I asked a certain family member from his side
na okay lang bang i-open mo yung phone tapos ipakita mo sa akin if ever may makita kang hand. I really hope na wala until dun sa part na nag-send na ng mga screenshots, ng mga pictures. Hindi, wait. Kasabwat niya yung family member? Okay lang bang i-open mo yung phone tapos ipakita mo sa akin if ever may makita ka nga? What do you mean? Ano ba yun? Cellphone technician ba? If ever may makita kang hand. I really hope na wala until dun sa part na nag-send na ng mga screenshots, ng mga pictures. Na Yung family member nung ano? May-ari ng cellphone? Taksil yun ah. there was a conversation between him and another girl. Naglilinaw ni Jen. Hindi madali ginawa niya. Binigyan niya pa raw ito ng 2 days para raw tingnan kung aamin ito mismo sa kataksilan nito. Patuloy pa rin daw mas. First po, my heart sank since I didn't really expect it from him. Since sa tagal ng relationship namin going on 2 years, I didn't expect it na mangyayari. Nung nalaman ko, my heart sank and I started crying. But then, I knew na, at least now I know. Nagtuloy po yung relationship nila. Sila po ngayon. So ano sa tingin mo di ko malalaman yan? Talagang video, hindi ba for the content ito? Kasi, hindi, I mean, anong purpose bakit i-video mo? Siguro, hindi, wait lang pwedeng i-video mo, ika-capture mo yung moment na yan, pero parehas kayo mapapahiya niyan eh. Yung ganyan, di ba? Parang hindi ko lang nagigets. First few days of knowing na nag-cheat siya, I started to doubt myself na may mali ba sa akin? Ba't ganito? Bakit may iba? It affected me. And I cried. I cried a lot during the time. Sa tulong lang daw ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Unti-unti na rin. Now na I've realized and my eyes are widely open na it wasn't my fault and I shouldn't doubt myself because I know yung worth ko and I know I did my part. Oo, yung ganyan kasi kadalasan buti na nga lang tinapos na rin agad eh. Kasi kung ipipilit pa yan, wala magiging miserable din yung yung mga susunod na nakabanata eh. 'Di ba? Syempre lalo na pagka na-immortalize pa in-upload ba sa FB to or ano? Ano to? Sino yan? Sino yan? Sino yan? So ano sa tingin mo di ko malalaman yan? Bullshit. Kasi alam nyo mga kababayan ko, kung let's say ganyan tama na yung ginawa ni ate na yon na tinapos na. Kasi kung hindi itatapos yon at ipipilitin pa rin nila na may mangyari do sa pagsasama nila, yun babalik-balikan na lang yun isusumbat na wala nang peace of mind dun. 'Di ba? Kailangan lang talaga i-let go yun. Yes, masakit nga na mamalaman mo na naloko ka. 'Di ba? Yun ang pinaka masakit na mangyayari sa iyo eh. Pero sometimes kailangan mong labanan yun eh. Wag mong wag ka magduduel doon. Wag ka magduduel doon. Hanap ka ng ibang outlet. Alam ko mahirap para sa iba. Pero need mo talagang labanan eh. 'Di ba? Wala, yun ang gagawin mo. Kailangan mo i-let go eh. Kumbaga, kung pipilitin pa, katulad do sinabi ko kanina, pilitin man nila yan, hindi niya man ibigay yung boyfriend niya, pagdudusahan niya pa rin yan. Siyempre, unang-una wala ng tiwala. 'Di ba? Hindi na magtitiwala, araw-araw ka na lang susumbatan, araw-araw ka na lang let's say sabihin nung naging okay kayo ngayon. Pag nagkaroon ng konting galit, ibabalik uli 'yan, 'di ba? Hanggang sa
Paulit-ulit ng paulit hanggang sa hindi na maganda ang mangyayari. Kaya okay na rin yan na ganyan. Kaya lang, yung pag-post sa social media, pwede siyang kasuhan nun eh. Di ba? Anti-wiretapping law. Pero kapal naman ang mukha nung lalaki kung magkakaso pa siya ng ganun, di ba? Kaya lesson, di ba? Ganyan talaga eh. No? Pero wag nyo naman isipin na lahat na lang kami ay ganon. Minsan nag-OOA yung iba eh, porket may narinig kang istorya. May mga tiling talaga yung mga babae minsan eh. Pag may narinig na istorya na ganon, feeling nila sila ginagawa din sa kanila yon. No? Yung mga yan talaga eh. Anyway, proceed tayo sa next topic. Next video. Diba? Next video, ano, ito. Natawa ako dito eh. Dito sa video na to. Ito si Kuya, nahuli ito na colorum siya na joyride. Diba? So, joyride siya na... Ito yata eh, boss ng joyride ito, itong kaharap niya eh. Pakinggan natin ah. Para mabasa nyo rin yung caption, iaayusin ko. Malamang ko kung ano ba ano? Ano? Ano nagsabi mo? Ano kasi makasasikat? Ano ka ba? Joyride ka ba talaga? Patay. Ba't yun lang ang mga... Sir, joyride yan, sir. Boss namin yan, sir, ha? Joyride ka ba talaga? Mukhang lasing eh, no? Siya na ngayon nahuli na, na colorum. Siya pa yung nag-aangas. At yun na hindi maintindihan. Nagbabayad din ako ng tax, iyo, baka akala mo. Sir, ang concern lang namin, ginamit mo yung joyride gear, which is hindi po kayo joyride. Oh, yun ang sinabi ni Sir dito. 'Di ba? Kasi pang disguise yan sa mga colorum, 'di ba? Yung mga hinuhuli. Kaya nga kasi pag-aaral ng pag-enjoy, ang dalawang tao na nakasundo, hindi pwede masukan sa lugar ng batas. Ano daw, ang dalawang taong nagkakasundo ay hindi pwedeng panghimusukan ng kahit anong batas. Colorum ka, sir. Kahit pa sabihin mo nagkasundo kayo ng pasahero mo, colorum ka. May isa ko, balik ko sa harap. Tapos, pag tinagal ko to, ano yung tawag sa akin? Ano yung tawag sa akin? Tawag ka pala sa akin. Hindi na ako Joy. Hindi na to. Hindi ako Joy. Paano kung makukuha yung sito? Ano ko masabi? Bakit? Kaya kasi sinusunod nila ako nga yung pangalan yun. Joy yun. So, Joy, ba't yung PC ba to? Joy ba? Namimiloso po na siya, no? Kasi kadalasan yan ng technique ng mga technique ng mga yung nagpapalusot na lang, 'di ba? Para hindi sila mahuli. Nakakahiya ano? Ano ba to? Nagdroga ba to or dinadaan niya na lang sa angas? Hindi. Bakit? Batong tissue, Joy. May Joy sa brand ng Joy. Batong tissue. Bakit di mo na nagtito ba kayo? Ilang iyo. Ayun ko, pangalan ko lang. Tatabi ko na lang to. Tatabi ko na lang o ikaw na. Kasi pag sinabi ko to, mamaya susut ko ulit to. Kabalan. Kasi hindi ko bukas kayo lang ko. Iyo. Hindi mo. Uhulihin ka, tanga. Akala mo makakasibat ka na. Uhulihin ka. May mga tao talagang ganyan, yung idadaan nila sa paaway-away para sila yung nasa ibabaw. Para hindi sila masisi. Diyos ko naman, kuya, ano ba? Yung pagbabiyahe mo pa nga lang na hindi ka rehistrado eh. Pwede ka nang yariin nun eh. Tapos dinadaan pa sa yung pagalit-galit kunyari, no? So, yun lang naman yung mga follow-up na video ngayong hapon na kinontent ko. Hopefully, meron kayong may comment sa baba, no? Doon sa napag-usapan natin.
So magandang hapon sa inyong lahat. Yun lang po. Bye-bye.